3, we have 7 then. And then here, meron tayong 8 minus 8. So we have 0. 11 minus 6. Okay, so we have 5. Okay, so what about this one? 6. 10 minus 4, 6. Okay, so yan yung sa waiting time natin. So pagdating naman dito sa response time natin, we have atom chart and atom table. Okay, so paano naman natin kukunin yan isa-isa? Yung atom chart natin is our Gantt chart. So dito tayo kukuha. Okay, so saan tayo magbe-base? Okay, yun yung tanong, saan tayo magbe-base? Okay, so dito sa part na to, okay, yung table natin is magmumula dito sa ano, wait lang, nasa may T0 natin. So ito. Okay, sige. So itong ano natin, mag-i-start tayo dito ng tingin. Okay, di ba kanina nandito tayo? Makukuha natin si P3, 26, P0, 20, P4, 15, P1, 11, and P2, 8. So this time, si P2 is mag-start from 0, P1, 8, P4, 11, P0, 15, P3, 20. So mawawala naman to, babaliktad naman siya. Okay, para makuha natin yung response time natin. So ngayon, kung meron tayong sa P0 natin is we have 15. Okay, ima-minus natin si 15, which is itong atom chart natin kay atom table. So, saan natin makukuha sa atom table? Itong arrival time niya. Okay, itong arrival time niya. So, ngayon, 15 may minus 8 is equal to ilan? 7. 7. Okay, so P1. So, si P1 is 8. 8, di ba? So, 8 minus 1, 7. Okay, and then, dito sa ano natin, dito sa P2 natin, 0. nasa si P2, 0. So, 0 minus 0 is equal to 0. Okay, sa P3 natin, we have 20. Okay, 20 minus 15 is equal to 5. Same sila. Okay, so dito naman, we have, nasa si P4, 11 minus 5 is equal to 6. So mapapansin nyo, itong dalawang to is balance siya. Bakit, sir? Okay, kailangan balance rin siya. Okay, kasi itong waiting time natin and response time is ano siya, kung gaano tayo katagal nag-open din dito is dapat ganun din yung nagiging computation ng response niya. Okay, kasi halimbawa, iuna natin in-open tong ano, diba, let's say we have Netflix from P0. Okay, first application or software na in-open natin. So kung gaano katagal natin siyang kinonsume, kailangan pagdating sa response, ganun din siya kabilis mag-open. Okay, ganun yung sa response time niya. So that's why parehas sila ng parehas sila ng result kahit magkaiba ng computation. Okay, so dito pag ganun din, okay, so dito ganun talaga to, kailangan pantay lang talaga. Okay, kailangan parehas lang. Kasi itong total natin is magbe-base dito sa pinaka-last. Okay, na in-open. Okay, so ngayon, dito sa baba natin, we have RAM and CPU. So, sa ano natin na to is wala naman tayong computation dito. Kumbaga, parang ang mangyayari lang, ganito. Una natin in-open na si P2. So, nandito si P2. So, ngayon, pangalawa, nung may in-open tayong pangalawang application, dumating si P1. Okay, so we have P1. Ayan. And then, naputol siya. Naging P4 siya. Okay, dumating si P4. Okay, then si P4, tatanggalin na natin to, palit natin si P4. Okay, and then, tsaka natin, tanggalin ulit, P0 naman. And then yung pinaka-last niya, ito na yun, yung P3, yung may pinakamataas na, na arrival time and completion time. Okay, siya yung pinakamataas. So ngayon, sa CPU natin, lahat yan dito yung bumabagsak. Okay, per every RAM na nakakonsume niya, bumabagsak siya dito kay CPU, niraran niya yan ng niraran. Okay, niraran niya yan ng niraran. Okay, dyan siya lahat bumabagsak. Okay, so dito so far wala naman tayong computation dito. Okay, dito lang tayo merong computation. Okay, so nag-gets ba?
Gets. Nakakalito, no? Medyo nakakalito pa yung iba dyan. Marami pa yan eh. Pero yung iba next, ano ka na yung Tama na yun. madami pa to. May ano pa to, ano to, SJF, preemptive, ano ba yung preemptive, tsaka non-preemptive. Ito non-preemptive to, yung susunod non-preemptive pa rin. Yung preemptive, susunod na rin doon. Okay, so, ano, next one is, meron tayong tinatawag na shortest job first. Okay, or SJF na tinatawag natin. Okay, so we have two types of SJF, preemptive or tinatawag natin as RTF. Okay, ito yung pilot suit na, and non-preemptive. Okay, so si SJF is the process with the shortest CPU bars runs next. Okay, ibig sabihin, kapag ako nag-open ng application or software, siya yung pinakamaikli yung pinakamaikli yung na-consume natin time sa kanya. Okay, pero in terms of pag-open natin ng application or software, mas siya yung nagiging priority. Okay, since siya yung first natin na-open, aside doon, siya rin yung pinaka-maliit na consume natin time. Okay, so dito sa part na to, advantages is minimum average waiting time, and disadvantages nga, it may cause starvation for longer jobs. Okay, so kumbaga, sa dami natin ng ino-open, nagkakaroon siya ng lag. Okay, naglalag siya. Okay, dahil dun sa kinoconsume niya yung ibang application. Lalo na, for example, sa cellphone natin, ang pinakamataas na consume is, yung pinaka nagko-consume ng run ng cellphone natin is yung Facebook and Messenger. Na kahit iwanan lang natin yan, kahit hindi pa yan nakabukas, okay, nag-continuous yan for as long as nakakonect ka sa internet. Okay, kaya mapapansin nyo, kahit hindi naka-open yung Messenger nyo, Facebook nyo, nakaka-receive kayo ng notification. Kasi yung application niya, nagra-run pa rin siya, nagko-consume pa rin siya dun sa RAM. Okay, kaya minsan pag tayo bumibili ng laptop or computer, di ba? Lagi natin kino-consider yung taas ng RAM. Okay, minsan sabi pag computer daw, standard RAM daw natin is 8 or 16 GB, or minsan yung 4, yun doon pinaka pero 4 is medyo mabagal pa yun. Lagi. Okay, kasi hindi pa yun kayang mag-consume talaga ng multiple application na na-open natin. Okay? So, ganun din sa cellphone. Okay? So, ngayon, meron tayo, dito sa SJF natin, sa example natin, non-preemptive pa rin yung gagawin natin. Pero dito, wala tayong turnaround time or wala tayong arrival time. Okay? Wala tayong arrival time na gagawin. Wala tayong arrival time na naka-indicate. So, buburahin ko to, paano to. Picturean nyo na lang to. Okay na sir. Okay na. Ayan ko na lang, buburahin ko na. Sa exam nyo, formula lang iaalo. Pero may table na sir.